Maiinit na balita ngayong tanghali. Pagpapaikli ng duration ng pagbabawas ng taripa sa imported na bigas, ipapanukala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa susunod na cabinet meeting. Resulta ng pag-review sa aumento sa sahod, posibleng ilabas na sa July 16. MaxiCare Healthcare Incorporated, pinakabagong biktima ng data breach. MV Tutor na inatake ng Houthi rebels lumubog na ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations. Vloggers na sina Rendon Labador, Ros Martan at Team Malakas idineklara ng persona non grata sa buong Palawan. At pop star singer na si Justin Timberlake arestado dahil sa kasong drunk driving. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 19, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naantala ang pagpapadala ng Meralco ng June 2024 bill sa mga customer nito. Tiniyak naman ng power distributor na magpapatupad ng kaukulang adjustment sa due dates ng mga bill sa kuryente. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Papadala ng bill sa kuryente para sa buwan ng Hunyo. Ito ay matapos ipag-utos ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang pagbabayad ng mga customer ng generation charges na nakatakda dapat lumabas sa June 2024 bill. Nagsimula ang dagdag singil sa pagtaas ng generation charge noong Mayo kung saan manipis ang power supply habang mataas ang demand dahil sa mainit na panahon. Bunsod ng kalalabas lang na utos ng ERC, kinailangan ng Meralco na magsagawa ng recomputation ng electricity bills na nakaapekto sa pagpapadala nito sa mga customer. Because of this major change, nagkaroon tayo ng further delay of the power bills. Pero kasama naman nito, in-adjust din yung due dates for consumers to have more time. Enough time to settle their bills. Samantala, dahil sa pag-utay-utay ng bayad sa dagdag singil sa kuryente, sinabi ng Meralco na asahan ng mataas na generation charge sa mga bill sa susunod na 3 buwan. Bagaman maaari nila itong mapawi dahil sa inaasahang pagbaba ng konsumo ng kuryente ng mga customer ngayong tag-ulan, batay na rin sa mga nagdaang datos ng power distributor. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Plano ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na imungkahi sa susunod na cabinet meeting ang pagpapaikli ng duration sa pagbabawas ng taripa sa imported na bigas. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Laurel na suportado niyang gawing 1 taon na lamang imbes na 5 taon ang gagawing pagpapataw ng tariff reduction sa aangkating bigas. Layo nito na maibsan ang epekto nito sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Nauna nang inaprubahan ng National Economic Development Authority o NEDA ang pagpapababa ng taripa sa imported na bigas sa 15% mula sa 35% na tatagal hanggang sa 2028. Kinumpirma ng National Privacy Commission ang nangyaring data breach sa MaxiCare Healthcare Corporation kung saan tinatayang aabot sa 2 milyong mga miyembro ang pinangangambahang makompromiso ang personal records. Ayon sa NPC, June 16 nang makatanggap sila ng notice mula sa Data Breach Notification Management System hinggil sa nangyaring hacking sa MaxiCare, subalit hindi na ito nagbigay ng iba pang mga detalye hinggil sa insidente. Base sa mga report, sinasabing kabilang sa mga nag-leak na data ang personal and booking information ng mga miyembro ng MaxiCare, unit or vendors, companies, emails at Go Reward codes.
Inaasahan na mailalabas na ang resulta ng ipinag-utos ng Pangulo na pag-review sa minimum wage rate sa National Capital Region bago ang July 16. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, may ilang rehiyon na rin na magsasagawa ng pag-aaral ukol sa pagripaso sa aumento sa sahod ng mga manggagawa. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, may binanggit ba si Secretary Laguesma kung magkano ang posibleng wage increase sa NCR? Magandang umaga-aga. Sa ngayon ay wala pang binanggit si Labor Secretary Benvenido Laguesma kung magkano ang posibleng dagdag sa minimum na arawang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region o NCR. Inihayag ng kalihim na bukas ay magkakaroon ng public hearing ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa NCR. Una lang nagsagawa ng konsultasyon sa mga employee o mga manggagawa at mga employer. Dagdag pa ng dole, pagkatapos ng public hearing bukas ay magsasagawa naman ng deliberasyon o talakayan ang RTWPB. At inaasahan ngang makapaglalabas ng desisyon bago ang July 16, 2024 o ito yung unang anibersaryo ng itaas sa 610 pesos ang minimum daily wage dito sa Metro Manila. Marami anyang nagsumiteng gustong pagtaas sa sahod dito sa NCR at mayroon umano dito na may gustong itaas sa 500 pesos o mahigit 500 pesos. Pero muling nilinaw ni Secretary Laguesma na hindi siya makikialam kung ano man ang maging desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pagkatapos ng NCR, susunod na niya ang mga ibang rehiyon na mag-review ng kanilang minimum na sahod tulad sa Region 4A at maaring ang Region 11 o ang Davao Region ay sa susunod na taon. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Hindi pa kinukumpirma ng Department of Migrant Workers kung patay na o buhay pa ang nawawalang seafarer ng MV Tutor na inatake ng mga Houthi rebels sa Red Sea noong June 12. Ito ay sa kabila ng anunsyo ng White House ng Estados Unidos na napatay ang Pinoy sa pang-aatake ng mga armadong rebelde sa naturang cargo ship. Itinuring pa ito ni U.S. National Security Council spokesman John Kirby na isang act of terrorism lalo na at may nasawi umanong tripulante na isang Pilipino. Now, a few days ago, the Houthis attacked the Liberian flagged, Greek-owned and operated bulk cargo carrier merchant vessel Tudor, killing a crew member who hailed from the Philippines. The Tudor had just completed a port call in Russia and was bound for Egypt. She had nothing whatsoever, nothing to do with the conflict in Gaza. Sa pahayag na inilabas ng DMW, sinabi nito na magsasagawa pa rin ng search operation para sa nawawalang Pinoy seafarer kapag nadala na ang MV Tutor sa ligtas na daungan. Sinabi rin ng DMW na nananatiling umaasa ang kagawaran at patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamilya ng naturang seafarer. Maging ang Department of Foreign Affairs, hindi pa makumpirma ang ipinahayag ng White House ng pagkamatay ng Pilipinong tripulante at umaasang buhay pa ito. Naniniwala si Senator Amy Marcos na dapat na munang suspindihin ang deployment ng mga Pilipinong tripulante sa mga mapanganib na lugar. Para kay Senator Marcos, malinaw na mapanganib ang maglayag sa Red Sea, bunsod ng lumalalang gera sa Middle East. Giit ng presidential sister, mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga Filipino seafarer na naglalayag sa mga mapanganib na lugar. Kahit kapit sila sa patalim para maghanap buhay, palagay ko wag naman na suicide mission ang gagawin. Kailangan awatin natin kung talagang nasa mapanganib na lugar, awatin na muna natin kahit suspenso muna sa pagpapadeploy ng mga seafarer sa peligrosong mga lugar. Mariing kinondena ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang ginawang pagharang ng mga Chinese vessels sa resupply mission ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Lunes.
Dahil dito, nailagay sa peligro ang buhay ng mga sundalo ng Pilipinas na kung saan may isang malubhang na sugatan. Tinawag naman ng isang analyst ang hakbang ng China na unlawful use of force. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Walang karapatan at legal na batayan ng China para makialam sa lehitimong operasyon sa sandataang lakas ng Pilipinas sa sariling exclusive economic zone ng bansa. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. sa opisyal na pahayag ng AFP. Ayon kay General Browner, ang agresibo at mapangahas na pag-uugali ng China ay nagdulot ng malubhang pagkasugat ng tauhan ng Philippine Navy at tahasang paglabag ng China sa international maritime law at Philippine sovereign rights. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng AFP, sinabi nitong malubhang nasugatan ang isang sundalo nito. Ligtas na na-evacuate ang sugatang tauhan ng Philippine Navy at binigyan ng karampatang atensyong medikal. Kinundi na naman ni United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang ginawang hakbang na ito ng China. Ayon sa post ni Ambassador Carlson sa social media platform na X, dahil sa isinagawang dangerous maneuver ng mga Chinese vessel, may mga sundalong Pilipino aniya na nasugatan, kung saan hinadlangan ng China ang lehitimong paghahatid ng pagkain, tubig at supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sa isang report ng China Daily, isang state-owned media ng China, inamin nito na sinampahan, ininspeksyon at itinaboy nila ang mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas nitong Lunes. Legal din umano at lehitimo ang kanilang ginawa. Para naman sa isang international studies expert mula sa De La Salle University na si Professor Renato De Castro, malinaw na unlawful use of force ang ginawa ng China. This is a case of unlawful use of force. Well, it's really an escalation on the part of the Chinese. Based on sa mga statements na nababasa ko, like for example, there was attempt for boarding, there was of course effort to tow the vessel, and of course the term that I encountered, which I got from another source, the mission was a failure because the Chinese really put all its efforts to deny the AFP from, of course, extending humanitarian assistance to our forces on board the Ayungin Shoal. Ito anya ang pinakaseryosong ginawa ng China laban sa mga sundalong Pilipino. It's really the height of their escalation, use of their gray zone operation. It's really the darkest shade of Chinese gray zone operation. The fact that they have surrounded the resupply mission, they use everything, ramming, harassment, towing, and of course, you have the participation, supposedly, according to the source, the active participation of the People's Liberation Army's Navy. Posibleng kaya rin umano itong gawin sa BRP Sierra Madre na commission vessel ng Philippine Navy kung nagawa nila ito sa military personnel. Doon ay pwede nang i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at United States. Pero hahantong na ito sa kaguluhan. We can now, that will lead to the invocation of the Mutual Defense Treaty. Ayon kay De Castro, maaaring kaya hanggang ngayon ay wala pang detalyeng inilalabas ang AFP at DND ay nagiging maingat sila sa kanilang hakbang. Probably it's being discussed up there, not anymore at the level of the DND AFP. Probably it's already being discussed in Malacanang. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundina ng ilang kongresista ang pinakahuling aksyon ng China sa West Philippine Sea, kung saan isang Philippine Navy personnel ang nasugatan kasunod ng banggaan ng isang Philippine vessel at Chinese ship. Muli namang nagpahayag ng pagsuporta ang Pentagon para sa kaalyadong Pilipinas kasunod ng pangyayari. Mula sa House of Representatives, ang detalye ihahatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, may panukalang aksyon ba ang mga mambabatas sa panibagong agresibong aksyon ng China? Mas malaking pondo para sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang isusulong ng mga mambabatas para sa taong 2025. Ang mga ahensyang ito ang nagbabantay ng ating teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Ito ang tiniyak ng mga kongresista na kinukondena ang pinakahuling aksyon ng China sa pinagtatalunang teritoryo.
Isang Philippine Navy personnel ang nasugatan kasunod nga ng banggaan ng isang Chinese ship at Philippine vessel na nasa isang rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, pambabastos ang ginagawa ng China sa ating sovereignty. Pakinggan natin ang pahayag ng mambabatas. Well, sumusobra na talaga yung mga in-check. No? Ang aggression na pinapakita nila sa West Philippine Sea, even if resupply mission lang sana yun, is parang pambabastos na sa sovereignty ng Pilipinas. Para naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, dapat hulihin din natin ang mga nanghihimasok sa ating teritoryo. Kapag sila ay pumasok o nag-trespass sa ating teritoryo, dapat manghuli rin tayo. Hulihin din natin sila. Dahil isang pagpapakita ito ng pagrespeto sa ating mga pulisiya at ating batas dito sa ating bansa. Samantala, kinunde na naman ng US Department of Defense o ng Pentagon yung pinakahuling hakbang ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder, provocative ang aksyon ng China at nagpahayag muli ng suporta ang Estados Unidos para sa kaalyadong Pilipinas. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licos. Pinaniniwalaang lumubog na sa karagatan ng MV Tutor na maaaring kinaroroonan ng nawawalang Filipino seafarer matapos atakihin ng Houthi rebels noong June 12. Ito ay batay sa update ng United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO, sa huling natukoy na lokasyon ng cargo ship. Alamin natin ang update mula kay Asher Cadapan Jr. Asher, papaano nasabi ng UK MTO na lumubog na nga itong MV Tutor? Hindi na mamataan ang cargo ship na MV Tutor sa last known location ito sa Red Sea. Ayon yan sa huling ulat ng United Kingdom Maritime Trade Operations. Batay sa sa report ng military authorities, may mga nakitang maritime debris na mga labi o piraso ng bahagi ng sasakyang pandagat at langis sa huling napaulat na lokasyon ng MV Tutor. Dagdag pa ng UKMTO, naniniwala sila na lumubog na ang MV Tutor sa naturang posisyon nito. Bunsod nito, binalaan din ng mga ito ang iba pang barko na mag-ingat sa pagdaan sa bahagi ng karagatan at iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa lugar. Nauna nang sinabi ng Pilipinong kapitan ng MV Tutor na nagtamo ang cargo ship ng malaking butas, partikular na sa engine room matapos ang missile attack ng Houthi rebels noong June 12. Sakay ng MV Tutor ang 22 Pilipinong tripulante nito nang atakihin ng mga armadong rebelde. Nasa jeep at nakauwi na ang 21 Filipino seafarers sa bansa, ngunit naiwan ang isa sa kanila dahil hindi ito makita at pinaniniwalaang nasa engine room lang. Kahapon kinumpirma ng US National Security Council sa White House na patay na ang naturang Pilipinong tripulante. Hindi pa rin ito kinukumpirma ng Department of Migrant Workers maging ng Department of Foreign Affairs. Sinabi din ng DMW kahapon na magsasagawa pa ng search operation para sa nawawalang Pinoy terror kapag nadala na ang MV Tutor sa ligtas na daungan at umaasang buhay pa ang nawawalang Filipino seafarer. Sa ngayon, Ella, ay wala pa rin kumpirmasyon ang Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs sa ulat ng United Kingdom Maritime Trade Operations na lumubog na ang MV Tutor. Yan muna ang latest balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Ipinagutos ngayon ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagpapakalat ng mas maraming pulis sa buong bansa. Ito'y bilang bahagi ng anti-criminality campaign at upang mapabilis na makaresponde sa iba't ibang insidente. Mula sa Camp Crame, ang detalye alamin natin kay Lea Ilagan live. Lea, mayroon bang namomonitor na matinding banta sa seguridad kaya ipinagutos yung pagpapaigting ng presensya ng mga pulis sa bansa? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Wala namang banta na natatanggap ang Philippine National Police. Subalit ipinagutos ni DILG Secretary at Applecom Chairman Benhur Abalos ang heightened police presence sa buong bansa. Kaya naman, agad na nagpakalat ng dagdag na tauhan si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil
sa mga lansangan at sa mga matataong lugar. Kasama na din ang mga magsasagawa ng foot patrols, Oplan Galugad, motorcycle patrols at Oplan Sita. Ayon kay Chief PNP, kung maraming pulis sa mga lansangan, agad sila makakaresponde sa mga insidente. Hindi rin ani maglalakas loob ang mga kriminal na gumawa ng labag sa batas kung may nakikitang pulis sa bawat lugar. Sinabi ni Chief PNP, mas magiging ligtas ang komunidad kung maraming nakikitang pulis. Bahagi pa ng direktiba ni Chief PNP na 85% ang mga police personnel sa bansa ay maging aktibo sa field duties. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Muling kinuwestiyon ng isang senador ang citizenship ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos nitong maglabas ng ilang dokumento na posible umanong pruweba ng totoong pagkatao ng alkalde. Narito ang report ni Harleen Delgado. Si Guo Huaping ba ang totoong Alice Guo? Iyan ang tanong ni Senator Sherwin Gatchalian matapos itong maglabas ng ilang dokumento na posible umanong patunay na isang Chinese citizen ang Bamban Tarlac Mayor. Batayan niya sa Special Investors Resident Visa na ibinigay ng Board of Investments at mga dokumento mula Bureau of Immigration, lumalabas umano na posibleng Guo Huaping ang totoong pangalan ni Mayor Guo na pumasok sa Pilipinas noong January 2003 noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. August 31, 1990 din umano ang totoong birthday ng alkalde. Iba sa nakalagay na birthday ni Mayor Guo sa kanyang birth certificate na July 12, 1986. Isang Lin Wenyi din umano ang nakarehistrong ina ni Guo Huaping. Para kay Gatchalian, palalakasin umano ng mga dokumento ang posibleng paghahain ng co-warranto case laban sa alkalde. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng pahayag mula sa kampo ni Mayor Guo. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa Malacanang, dumiretso ang kampo ni suspended Bamban Mayor Alice Guo upang magpaliwanag sa mga kontrobersyang kinakaharap. May hiling ang alkalde kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Are you asking for a fair investigation? Can you confirm that? Yes, in summary, that is our request. Patas na investigasyon. Ito ang hiniling ni suspended Bamban Mayor Alice Guo sa kanyang sulat kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang namumuno ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Kahapon dumating sa Malacanang ang legal counsel ni suspended Mayor Alice Guo. Sumulat ang alkalde kay PAOC Chairman at Executive Secretary Bersamin upang bigyan diin na inosente siya sa mga kinakaharap na kontrobersya at hilingin ng patas na investigasyon. It's simply a letter addressed to the Executive Secretary as the chairman of the PAOCC, just expressing the mayor's intention that she is one with the commission to uncover the truth and for justice to prevail. Giit ni Mayor Guo, walang basihan ang paratang laban sa kanya sa umano'y pagkakasangkot sa money laundering, human trafficking, kidnapping at iba pang krimen na may kaugnayan sa POGO operation sa Bamban. Itinatag umano ang Baofu Land Development alinsunod sa batas ng Pilipinas at walang katotohanan na ang layunin ng pagkakatatag nito ay para sa money laundering at magpatayo ng POGO. Binigyan diin ng nasuspinding alkalde na lubusan at legal niyang pinutol ang ugnayan sa kumpanya bago siya mahalal na mayor ng Bamban. Wala rin anyang matibay na basihan kundi haka-haka lamang at kulang sa kinakailangang elemento upang suportahan na sangkot siya sa human trafficking, kidnapping at money laundering. Binigyan din rin ni Guo na ang pagiging mayor ng isang bayan ay hindi umano otomatikong nangangahulugan na ito ay maaring protektor o kasabwat ng lahat ng krimeng nang nangyari sa kanyang nasasakupan. Sa huli, hiniling ni Guo sa PAOC na magsagawa ng isang masusi at walang kinikiling ang investigasyon sa mga paratang sa kanya. Kumpiyansaan niya siya na ang masusing pagsusuri sa mga katotohanan at impormasyon ay magpapatunay na wala siyang kinalaman sa lahat ng akusasyon. Handa rin ang alkalde na makipagtulungan sa anumang proseso ng investigasyon. Wala pang inilalabas na pahayag ang PAOC ukol sa binigay na sulat ni Mayor Guo. Inaasahan na ngayong linggo magsasampa ng criminal complaints ang PAOC sa Department of Justice laban sa suspended mayor at iba pang personalidad. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nagsagawa ng inspeksyon ngayong araw sa mga warehouse ang mga pulis sa Apalit, Pampanga, kasunod ng kautusan ng provincial government na alamin kung mayroon pang ibang mga pogo hub ang illegal na nag-ooperate sa probinsya. Isang compound na puno umano ng warehouse na sinasabing pagmamay-ari ng Chinese ang iinspeksyonin ng mga otoridad sa Apalit. Ang detalye alamin natin kay Nestor Torres live. Nestor, ano na yung update dito sa isinasagawang pag-inspeksyon ng mga otoridad sa mga warehouse sa Apalit, Pampanga? Aga, magandang tanghali. Sa kasalukuyan nga ay tuloy-tuloy nga yung ginagawang pag-inspeksyon ng PNP sa iba't ibang lugar dito sa Pampanga at maging sa mga bayan. At sa kasalukuyan nga ay nasa 4 na bayan na nga yung mga nag-inspeksyon sa mga oras na ito. Nag-inspeksyon at napasok na ng Apalit PNP ang isang bagong gawang business establishment sa barangay Balukok, Apalit, Pampanga na napag-alamang pagmamay-ari ng isang Chinese. Sa isinagawang inspeksyon kanina sa Apalit Police kasama ang mga barangay officials ng Balukok, natuklasan nila na may pinatayong 10 warehouse sa nasabing barangay. Hindi naman natuklasan hindi naman nakausap ang may-ari ng kumpanya pero napag-alaman ng PNP na pagmamay-ari ang warehouse ng isang Chinese national. Yung isang barangay po namin sa Barangay Balukok po, bayan ng Apalit, meron po doon na isang area wherein may 16, a total of 16 constructed and construction pa po na mga warehouse doon po sa nasabing barangay. Isa lang po ang nakalagay sa permit po nila. Base po sa informasyon na nakuha namin na pag-interview sa namamahala is itong mga warehouse na po is under process pa po yung kanilang mga permit. Samantala, kasunod nito, plano rin ng inspeksyonin ng Apalit PNP ang mga warehouse sa 16 na barangay sa Apalit. Samantala, bukod sa Apalit, kasalukuyan naman ngayong nagsasagawa ng inspeksyon sa lugar naman ng Barangay Balite sa Arayat, Pampanga. Kasama dito ang Arayat PNP at ang mga barangay officials at mga barangay kagawad sa lugar kung saan nga ay isang warehouse nga kanilang pinuntahan na yung Barangay Balite. Sa ngayon, 4 na bayan na sa probinsya ng Pampanga ang nakapagsagawa ng house-to-house inspection at warehouse inspection matapos ang 21 barangay sa bayan naman ng Bacolor at inaasahan naman na inspeksyonin ang mahigit 18 pang bayan sa probinsya ng Pampanga. At yan mo tayo dito live, balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na inaasahang ilalabas ng Timor-Leste Court of Appeals bago matapos ang buwang ito ang desisyon hinggil sa extradition request ng Pilipinas kay dating Congressman Arnie Teves. Narito ang report ni Dante Amento. Kapwa kinumpirma ng Department of Justice o DOJ at kampo ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. natapos na ang pagdinig ng Timor-Leste Court of Appeals sa extradition request ng Pilipinas na layong maibalik sa bansa si Teves. Binigyan ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng memorandum o position paper. Pagkatapos nito ay may 5 araw anya ang Court of Appeals ng Timor-Leste para ilabas ang desisyon sa hiling ng Philippine government na mapauwi si Teves. Inaasahan anya na malapit sa katapusan nitong buwan magkakaroon ng desisyon. Positibo ang DOJ na may paborableng desisyon sa Pilipinas, lalo na at na-counter umano ng mga saksi ng DOJ ang argumento ng kampo ni Teves. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, kapag magbibigay sila ng assessment ay maging bias at self-serving lamang. Pero ginawaan niya nila ang pinakamabuti at umaasa na susundin ng korte sa Timor-Leste kung ano ang nakasaad sa kanilang konstitusyon. Ito ay sa kabila ng pressure umano na nanggagaling sa Philippine government. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Papapanagutin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang may-ari ng barge na nakasira ng navigational gate sa Malabon. Ayon sa MMDA, sa ngayon ay hindi magamit ng maayos ang navigational gate na siyang pumipigil ng tubig kapag high tide. Alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, ano ba yung posibleng maging epekto kung hindi maisasaayos yung nasirang navigational gate sa Malabon? Aga, meron na ngang naging epekto dahil yung ilang barangay sa Malabon kung saan noong mga nakalipas na tag-ulan ay nagkaroon na ng pagbaha. At hindi may iwasan na kung hindi maisasaayos itong navigational gate na nasira ay patuloy na babahain ang ilang lugar sa Malabon. Dahil nga yan doon sa navigational gate sa pagitan ng Malabon at Navotas na nasira ng isang barge na nagpumilit umanong pumasok noong June 12 kahit na low tide. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, hindi nila maitaas ng husto yung pampigil ng tubig dahil kumadkad dito yung ilalim ng barge at nagkaroon na ng mechanical issues. Yung navigational gate na iyon ay itinataas kapag high tide para hindi pumasok ang tubig mula sa Manila Bay papuntang Malabon at Navotas. 3 lugar sa Malabon ang naapektuhan ng pagbaha dahil sa insidente kabilang ang Barangay Dampalit, Pulong Duhat at C. Arellano Road. Ayon sa MMDA na endorso na sa Navotas LGU ang insidente at posibleng ipasamon ang may-ari ng barge para mapatawan ng kaukulang parusa. Sa ngayon patuloy na isinasaayos ng MMDA ang nasirang navigational gate habang ang Malabon LGU naman ay naghahanda sa posibleng pagbaha. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Opisyal nang idineklara ang persona non grata sa buong lalawigan ng Palawan ang mga vlogger na sina Rendon Labador, Ros Martan at Team Malakas. Kasunod ito ng ginawang pakikipagtalo ng mga ito at pagpapakita ng kawalang galang sa mga staff ng municipal office sa isla ng Coron. Isang resolusyon ang inaprobahan ng mga miyembro ng Palawan Provincial Council para ideklara sina Labador, Tan at Team Malakas bilang persona non grata kung saan bawal na silang tumungtong sa probinsya. Nauna nang humingi ng paumanhin ang mga nasabing vlogger sa kanilang ginawa at inamin ang pagkakamali. Nag-ugat ang issue matapos na magsagawa ng outreach program ang grupo sa Coron kamakailan. Subalit binatikos ito ng isa sa mga staff ng municipal office at sinabing ginamit lamang ng mga ito ang mga tao ng Coron para sa kanilang vlogging. Dito na sumugod ang grupo nila Rendon at Rosmar sa municipal office ng Coron kung saan kinumpronta nito ang nagkomentong staff. Pansamantalang sinuspindi ng Pag-asa ang paglalabas ng heat index forecast na inumpisahan kahapon, June 18. Ayon sa Pag-asa, ito ay dahil na rin sa mas madalas na pag-ulan na ating nararanasan, gayon din ang pagtatapos ng El Nino phenomenon. Mas kakaunti na rin nila ang mga lugar na nasa ilalim ng danger level ng heat index. Gayunman, maaari pa ring makita sa website ng Pag-asa ang heat indices mula sa automated weather stations nito. Ipagpapatuloy naman ng State Weather Bureau ang paglalabas ng daily monitoring sa May 1, 2025 kasabay ng muling pagsisimula ng tag-init sa Pilipinas. Sumailalim ngayon ang mga food delivery riders sa Baguio City sa isang road safety and defensive driving training. Mahalaga raw ito upang iwas insidente. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolaro live. Grace, ilang araw ang training at hanggang kailan? At ano-ano pa ang ituturo sa mga food delivery riders? Yes, Ella, magandang tanghali. 5 araw at hanggang Biyernes, June 21, ang naturang road safety training at ituturo sa kanila ang kagandahang loob at disiplina sa kalsada. Magandang asal sa pagmamaneho, international traffic protocols, defensive driving at mga espesyal na batas sa transportasyon.
Sumailalim ang mga delivery riders sa Baguio City ng upgrade sa kanilang road safety at defensive driving skills sa isang seminar na isinagawa ng Regional Highway Patrol Unit Cordillera na nagsimula noong Lunes, June 17, 2024. Natutunan ng mga kalahok ang tungkol sa kagandahang loob at disiplina sa kalsada, magandang asal sa pagmamaneho, international traffic protocols, defensive driving at mga spesyal na batas sa transportasyon sa kalsada. Ayon sa Police Lieutenant Colonel Madela na makakatulong ang event na matiyak ang kaligtasan ng mga rider at maiwasan ang mga insidente. Ang naturang training layon pang maturuan ang higit 300 food delivery riders sa Baguio City ngayong linggo at balak pang palawakin sa mga eskwelahan at iba pang mga institusyon kung saan magtatagal ang naturang training hanggang Biyernes, June 21. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Naglaan ng mahigit sa 6 na bilyong pisong pondo ang Department of Agriculture sa Farm to Market Road projects na layong palakasin ang industriya ng agrikultura sa Bicol Region. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano-anong mga programa sa sektor ng agrikultura ang paglalaanan ng budget na ito? Yes, Ella, ayon sa Department of Agriculture o DA Bicol, may ongoing Farm to Market Road project dun sa mga lalawigan ng Albay, Catanduanes at Camarines Sur. Pero tiniyak naman ng DA Bicol na lahat ng probinsya sa Kabikulan ay malalagyan ng proyekto. Ngayong taong 2024 ay naglaan na rin ng 6.1 bilyong pisong pondo ang Department of Agriculture o DA Bicol sa Farm to Market Road project. Mas malaki ito kumpara sa nakaraang alokasyon na umabot sa 1.1 bilyong pisong halaga ng proyekto na nakaraang taong 2023. May 82 Farm to Market Road project sa rehiyon na may haba na 77.6 kilometers. Sa tayang Department of Agriculture o DA Bicol, isa ang Bicolandia sa 3 rehiyon sa bansa na magkakaroon ng pinakamarami at pinakamalaking itatayo na Farm to Market Road project sa bansa. Kabilang sa proyekto na Farm to Market Road ang mga rehiyon ng Ilocos at Western Visayas. Bahagi ito ng pagpapalakas sa larangan ng agrikultura sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of Agriculture Regional Executive Director Rodel Tornilla, malaki ang papel sa industriya ng agrikultura sa Bicolandia. Ang paglalagay ng mga kalsada gaya ng Farm to Market Road ay tinuturing na pundasyon ng industriya na nagbibigay daan para maiparating sa malawak na merkado ang mga produktong agrikultura. Nasa 50% naman ang pinakamaraming pinapagawang Farm to Market Road sa lalawigan ng Camarines Sur sa kabuuang agricultural area. Tiniyak naman ng Bicol na DA Bicol na lahat na lalawigan sa rehiyon ay magkakaroon ng Farm to Market Road project. Yan ang balita mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Ipapatupad na rin ng Davao City Police Office ang programa ng Philippine National Police na 3-minute response time. Sa ilalim ng 3 minutes response time, rerespondehan ng pulis ang tawag ng mga residente o anumang insidente sa loob ng 3 minuto. Mas pabibilisin pa ng Philippine National Police ang pagresponde sa mga residenteng nangangailangan ng pulis o sa anumang krimen sa lungsod sa pamamagitan ng 3-minute response time. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Mas pabibilisin pa ng Philippine National Police o PNP ang pagresponde sa anumang krimen sa Davao City sa pamamagitan nito ng 3 minutes response time. Inumpisahan ng naturang programa ni Police Brigadier General Nicolas Torre III sa Quezon City Police District noong siya pa ang commander ng QCPD. Ngayong Regional Director na ng Police Regional Office 11 si Torre, nais itong ipatupad ang kaparehong programa sa Davao Region. Davao City is the birthplace of the 911 na ngayon nare-replicate sa buong bansa at nagawa namin sa Quezon City ang 3 minutes response. So I'll be trying to replicate it here in Davao City, una, and the whole Region 11 in general in the major cities. Ayon kay General Torre, kung nagawa ito sa ibang lugar sa bansa, hindi malayong kaya rin itong maipatupad sa Davao City. See, if we can achieve na pag kayo ay nagdial ng emergency hotline number namin, we can be there beside you within 3 minutes or maybe
in reasonable time, 5 minutes maybe or less. Sa ilalim ng 3 minutes response time, maagap na tutugunan ng mga pulis ang anumang tawag ng mga residente o krimen sa loob ng 3 minuto. Sa ngayon, nagsasagawa pa ng inventory ang DCPO kung ano ang kanilang available na gamit at kung ano pa ang mga kulang. Gayon din ang magiging area of assignment na kanilang mga tauhan para sa mabilis na pagresponde. Isa sa ilalim rin sa training at simulation exercises ang mga field personnel na siyang magre-responde sa mga naghihingi ng tulong. Ina-assist yung per station natin, kung ilan yung mobile patrol cars, and then yung mga radios, kung sino yung may mga body-worn cameras. So, may tayo ma'am na i-study yung regional director natin kung makuha ba ng isang station or ng Davao City Police Office itong 3 minutes response time. Paiiksiin rin sa 8 oras kada araw ang duty ng mga field personnel, lalo na ang mga force operatives at mobile patrols. Ito ay upang magkaroon sila ng sapat na pahinga at makapagbigay ng mas dekalidad na serbisyo sa taong bayan. Nananawagan naman ang Davao City Police sa mga Davaoenyo na mag-report sa PNP kung kailangan nila ng tulong ng pulis. Kung may mga insidente na nangyayari sa kanila, or sila mismo, or may nalalaman sila, mag-report ka agad sa ating kapulisan, ma'am. Hindi lang pagpo-post sa social media kasi hindi namin yan ma-actionan. Samantala, magpapatuloy naman ang kampanya ng Davao City Police sa laban kontra iligal na droga. Sa kabila ito ng pagkakatanggal sa pwesto ng 35 pulis dahil sa umano'y pagkakasangkot sa napatay na ilang drug personalities sa lungsod. Plain Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Masayang ipinagdiwa ngayong araw ng mga taga-Laguna ang ika-163 kaarawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Mula sa Calamba City, Laguna, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano-anong mga programa ang isinagawa dyan sa Calamba, Laguna para sa pagdiriwang ng kaarawan ng ating pambansang bayani? Magandang tanghali, Ella. Eksakto alas 7 nga kaninang umaga nang magsagawa ng wreath-laying ceremony ang lokal na pamahalaan ng Calamba City, Laguna, katuwang ang ilang mga departamento sa lungsod at rehiyon upang mag-aanga ng bulaklak sa bantayog ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal dito nga sa Calamba City, Laguna, na nagdiriwang naman ngayon ng ika-163 kaarawan. Kasunod nito ay ang pagsasagawa naman ng flag raising ceremony sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Sa naturang aktibidad, dinaluhan ito ng mga kaanak ni Dr. Jose Rizal, mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna, Calamba City Local Government Unit, National Historical Commission at ni Senator Amy Marcos. Tampok din sa pananalita ng mga panauhin ang paghikayat na bigyang pagpapahalaga ang naging kalambuhay ni Rizal at gawin nila itong inspirasyon, lalo na ngayon na naharap sa pagsubok ang ating bansa. Mamaya namang hapon ay magkakaroon ng Grand Float Parade na nagpapakita naman ng talambuhay ng ating pambansang bayani. Ella, simula na nga ngayong alas 12 ng tanghali yung traffic rerouting scheme na ipinatupad sa Calamba City LGU upang bigyan daan nga yung mga programa na gagawin dito sa Calamba. At yan muna ang ating update mula rito sa Calamba City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Apat na miyembro ng pinakamayamang pamilya sa United Kingdom ang nahaharap sa kasong human trafficking sa Switzerland. Sa gitna ito ng aligasyong gumastos ang Hinduja family ng mas malaking salapi sa pag-aalaga sa kanilang aso kaysa sa pagpapasahod sa kanilang mga kasama sa bahay. Nahaharap sa mga reklamong exploitation at human trafficking ang Hinduja family na may tinatayang 47 billion US dollars o 2.7 trillion pesos na halaga ng ari-arian. Natagpuan ng archaeologist sa cellar o imbakan ng kauna-unahang Pangulo ng Estados Unidos na si George Washington ang ilang bote ng cherries at berries. Nadiskubre ang mga ito sa basement ng bahay ni Washington sa Mount Vernon, Virginia, USA. Pinaniniwala ang mahigit sa 250 years old ang perfectly preserved na mga pagkain.
nagsagawa ng archaeological dig sa lugar para sa isang restoration project. Dinakip ng mga otoridad ang singer na si Justin Timberlake sa New York, USA dahil sa pagmamaneho ng nakainom ng alak. Inaresto ang pop star at sinampahan ng kaso sa Suffolk County District Attorney's Office. Nasa Sag Harbor si Timberlake, isang village na kilalang summer destination ng mga celebrity sa Long Island. Pinakawalan ito ng mga otoridad ng walang piyansa pagkatapos na sampahan ng reklamo. Tiyak na ma-excite na naman ang volleyball fans, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil sa pagsisimula ng Men's Volleyball Nations League o VNL 2024. 8 koponan ang maglalaban-laban sa isa sa prestihiyosong sports tournament na ito. Narito ang report ni Rina Villamor Camara. Men's Volleyball Nation League o VNL 2024 balik bansa na. Ito na ang ikatlong pagkakataon para maging host country ang Pilipinas. At dito, magpapakita ng kanilang galing ang men's team ng mga bansang USA, Brazil, Japan, Canada, Netherlands, Germany, France at Iran. Ang mga Pinoy fans super excited na dahil isa ang sport na volleyball sa pinakapamoso sa bansa. Ang Men's VNL ay pinasimula noong 2018 sa Lille, France kung saan naging kampyon ng bansang Russia kontra France. Natigil ito nung kasagsagan ng pandemya at muling nagbalik nung huling bahagi ng taong 2022 kung saan isa rin ang bansa sa naging host nito sa Asia. Ngayong taon, kasama ang mga bansang Japan, Thailand at Hong Kong sa iikutan ng mga manlalaro sa Asia para sa kahabaan ng torneo. Ngayong linggo ang Week 3 ng kompetisyon bagong quarterfinals at finals round na gaganapin sa Poland mula June 27 hanggang June 30 kung saan 8 bansa na lamang ang maghaharap-harap. Kasama sa bagong rules ang pagtataas ng green card sa mga manlalaro na aamin sa kanilang block on net touch error para maiwasan ang mga tinaguriang challenges sa laro. At ang kupunan na may pinakamataas na green card ay magkakamit ng $30,000 bilang premyo sa pagiging patas sa laro. $1 million naman ang maiuwi ng kupunan na magwawagi sa Men's VNL ngayong taon. $500,000 sa silver place, $300,000 sa bronze, $180 sa fourth place, $130 sa fifth placer, $85 sa ika-6 na pwesto, $65 at $40 naman sa dalawang panghuling pwesto na may suma total na $2.3 million. Mabibigyan din ng prize money ang magkakamit ng MVP title, Best Setter, Best Opposite at dalawang mapipiling Best Outside Hitter ng taon. Sa unang laro sa bansa, nagharap ang Netherlands at Brazil kung saan sa first set, nanalo ang Brazil dahil sa kanilang service aces na pinangunahan nila Flavio at Lucas. Kahit pa mas marami ang atake ng Netherlands, mas nalimitahan ng Brazil ang kanilang errors para maipanalo ang first set 26-24. Sa second set, dinumina pa rin ng Brazil ang service line 7 kontra sa 3 na naibigay ng Netherlands para makuha pa rin ang 25-23 na panalo. Hindi naman nag-atubili si Nemir na highest scorer ng Netherlands para makuha ang third set. Umabot sa extended match dahil mas madami ang mga cross-court attacks na naipamalas ng Dutch, bagay na hindi nabantayan ng Brazil 29-31. Sa huli, mas naipamalas ng Brazil ang kanilang talino sa paglalaro para hindi na makahabol pa ang Netherlands sa score na 20-25. Nakuha ng Brazil ang panalo sa 4 na sets at sunod nilang makakalaban ang Team USA. Think about the concentration. We lost the first set because we did chaos. So in the end, we focused on our match and we did it. And it was our goal to go to Poland, so let's keep working. Habang sa ikalawang laro, ginulat naman ng Canada ang world number 3 na bansang Japan sa mahabang 5-setter na aksyon.
25 to 21, 20 to 25, 25 to 15, 20 to 25 at 15 to 10. Ang Canada na may 5 wins at 4 losses na sa playoffs, nasa ikapitong posisyon na sa team standings. Habang ang Japan may 3 sunod-sunod na talo at bahagyang bumaba sa ika-6 na posisyon sa team standings. Ang outside hitter na si Stephen Timothy Marr ang tinanghal na best player of the game dahil sa kanyang magandang opensa at impresibong 24 attacks sa laro. Tatagal ang DNL Games hanggang sa darating na linggo, June 23, kung saan lahat ng laro ay gaganapin sa Mall of Asia Arena. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 18 na nagsasabi, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.